Grabe ang mga pagpapat na ipinatuto ng mga kapatid ko sa Santol. Grabe ano? Amen. At ngayon, dagdagan po ng Lord ang pagpapala na natamasaan nyo ng mga nakaraang araw, nakaraang linggo. Amen. Dahil po naman sa pagbibigay po natin sa Panginoon. Ngayon po, bago po tayo madala ko sa pagbibigay, isa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Oras naman ang pabigay po natin sa Diyos na buhay. Amen. At kung hindi po tayo makapagbigay sa Diyos, hindi kompleto po ang ating pagsamba sa Panginoon. Sapagkat ang pabigay po natin sa Diyos isang bahagi upang maparangalan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. At ito po ang pamantayan ng Lord para maibigay po niya sa atin ang lubos na pagpapala. Amen. Hindi po tayo umasa sa ating mga katarinuhan, sa ating mga trabaho, kundi aasa tayo ngayon sa pagpapala ng Panginoon. At ang pagbibigay po, ito po ay hindi lamang ngayon. Ito po ay may bigayan na noon pa man, no po sa lumang tipan. Makipagbukas po kayo sa akin. Amen. Lahat may mga Bible, nanyahan ko na makipagbukas po sa akin sa aklat po ng Genesis. Chapter 28, verse 20 to 22. At sabi ko dito, nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at ingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan, at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito, at ibabalik ko sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. Amen. Tignan po, tinutukoy po ng ating nanong si Jacob, no, na bato na tinutukoy niya si Christ po, yun. Amen. At nako si Jacob na lahat, amen, ng 10 bahagi, no, sa lahat ng kayamanan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, ito po ay ibabalik na Jacob sa ating Panginoon. Amen. Hindi po inaangkin ni Jacob po na lahat ng kanyang natamasa na kayamanan, yun po ay sa kanya po. Amen. Kundi inaamin niya na ang lahat ng kanyang nahawakan na kayamanan, ito po ay nagmula sa Diyos. At kailangan niya po na may balik sa Panginoon ang 10 bahagi po nito. Amen. Sa lahat po ng ating iniingka, mayroon po tayong mga kanya-kanyang trabaho, ay pinagkukunan po tayo. Ang Diyos po dyan ay mayroon pong bahagi, mayroon po siyang 10% po dyan. Amen. Hindi po ng lahat na ating income ay para po sa atin. Yung po, bakit po ginagawa po ng Lord yun? Upang magbukas po siya ng marami, no, na pagkukuhanan po ng ikabubuhay po natin. Amen. Kaya po niya kinukuhanan ng 10%, amen, lahat ng ini-income po natin dahil gusto po na Diyos na makita niya. Amen. Kung sumusunod po tayo sa kanyang kalooban. Nang sa gayon, maibigay po niya ang lubos na pagpapala para sa iyo. Amen. Kaya po yung ibigay po natin na 10%, yung po ang titingnan ng Lord sa atin. Amen. Para po niya tayo pagpapalain. At nakita nga po natin na si Jacob hindi niya po iningkin lahat, no, ng kayamanan, kundi sinabi niya na ibabalik niya sa Diyos ang 10 bahagi upang maparangalan po ang Panginoon. Kaya po, hindi po lahat ng ating iningkam ay para po sa atin lahat. Ang Diyos po dyan na mayroong bahagi at dapat po natin maparangalan ang ating Diyos na buhay. Amen. Kaya po sinasabi po ng aklat ng Deuteronomy chapter 8 verse 17, sabi po niya, kaya huwag ninyong isipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen. Sinasabi po ng Diyos, amen, na lahat po ng ating kayamanan, hindi ito bunga ng ating lakas. Hindi ito po ito bunga ng ating karunungan. Kundi ang lahat po ng kayamanan po natin ay ang Diyos po ang nagbigay. Siya po ang nagbigay ng lakas para tayo makapagtrabaho. Amen. Para po tayo magkaroon ng pananalapi. Ang lahat ng kayamanan po ay buhat po yan sa Diyos. Amen.
At dahil po tayo ay pinagyaman ng Panginoon, dapat po na maparangalan po natin ng Diyos sa pamamagitan po ng kayamanang nahawakan po natin na nagmula sa Panginoon. Kailangan ibigay po natin sa Diyos ang kasapong bahagi upang pagpalain niya po ang ating mga trabaho at negosyo. Kaya po, sa ating mga income, sa ating mga nakamit na kayamanan, dapat po parangalan po natin ang Diyos. Salamat po sa Panginoon. Kaya po anong sinasabi ng Kawikaan chapter 3 verse 10? Ang sabi po niya, sa gayon kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inimin ay hindi nga matutuyuan. Amen. Kaya po, kung mapasaya po natin ang Diyos sa pamamagitan po ng kayamanang natamasa po natin, sa pagbibigay po natin sa kanyang ikasampung bahagi, mapapasaya po natin ang Diyos. Amen. At kapag napasaya po natin ang Diyos, tayo naman ang pasasayahin ng Panginoon. Sa mga pagpapalang ibabalik niya sa bawat isa po sa atin. Dahil nagtapat po tayo. Amen. Sa pagbibigay ng ikasampung bahagi. At alam niyo po sa 10% ibinigay po natin sa Diyos, yung po ang titingnan ng Diyos para ingatan niya ang ating mga ikinabubuhay. Amen. Ang sabi niya, pangako niya sa Malakay. Amen. Di po ba? Magbubukas siya ng maraming bintana. At ibubuhos niya sa atin ang isang masaganang pagpapala. At alam niyo po doon sa pagtatapat po natin sa Panginoon, iingatan ng Diyos ang ating kinabubuhay. Kaya po sabi po ng Malakay chapter 3, verse 11, ang sabi po niya, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana. Amen? Kaya kung magbigay pa tayo ng ikasampung bahagi, sabi ng Diyos, mamumunga ng sagana ang ating mga pananim. Pagpapalain ng Diyos ang inyong mga trabaho, ang inyong mga negosyo, lahat ng pinagkukunan nyo ng inyong ikinabubuhay, ipinapangako ng Diyos na lahat yan ay mamumunga ng sagana. Kung tayo magtatapat sa pagbibigay ng ikasampung bahagi sa Panginoon. At ang pangako ng Diyos, iingatan niya. Amen. Iingatan niya, hindi niya hayaan na salantain ng balang ang ating mga pananim. Iingatan ng Diyos ang ating mga trabaho, ang ating mga negosyo. Iingatan ng Diyos na hindi po yan magalaw ng kaaway. Amen. Patuloy yan na magbubunga dahil nakikita ng Diyos ang 10% na ibinibigay mo sa Kanya. At alam niyo po, medyo ano ko lang po sa inyo. Alam niyo po, sa pagbigay po natin ng 10% sa Diyos, hindi lamang tayo pinagpapala ng Panginoon, kundi iniingatan niya ang ating ikabubuhay, kasama po ang ating buhay. Nabasa ko po yung isang biyuda na nasa Pluto, sa Havila, amen, isa po siyang biyuda. Ang kanya pong bahay ay nasa paanan ng bundok. Amen. At ang tulok-tok noon ay bulkan. Amen. Tuwing pagsapit ng isang taon, siya po ay bumababa at ang kanyang ikasampung bahagi ay binibigay niya doon sa misyon. Iniiwan niya po doon. Alam niyo po dahil po sa pagtatapat ng biyudang iyon, sa ikasampung bahagi, sa pagbibigay niya sa Diyos, iningatan ng Diyos ang kanyang buhay kasama ang kanyang buhay. Kaya noong gabi, nung siya'y umuwi, natulog siya, naramdaman po niyang umuga ng malakas yung bundok. Alam niyo po, pagtingin niya, sumabog yung bulkan, umagos yung lava, yung nagbabaga ng mga bato, mga putik. Amen? Alam niyo, pagkakita niya, lumuhod siya sa Diyos, humingi siya ng ibig, humingi siya ng awa, humingi siya ng pagliligtas. Amen? Alam niyo po, naghimala ang Diyos. Pagdating doon sa kanyang bahay na ganito, pagdating dito, na sumanga yung lava, gumanon yung lava, naging wise siya. Nandito yung bahay niya, ang kanyang mapanin, nandito sa paligid. Nandito dumaan yung lava at mga apoy. Amen. Linigtas ng Diyos ang kanyang ikinabubuhay at kasama po ang kanyang buhay. Amen. Alam niyo po, ganun lamang ang benepisyo sa pagbigay po natin sa Lord ng 10%. Akala niyo pagpapadala. Hindi. Dito tinitingnan ng Diyos sa inyong pagtatapat. Hindi lang pagpapala ibigay sa ng Diyos, kundi ingatan ng Diyos ang inyong kabubuhay at higit sa lahat, iingatan ng Diyos ang inyong mga buhay. Amen. Kaya po wala po tayong dapat pag-atubili sa pagbibigay sa Diyos. Kung ang benepisyo nito ay para sa ating ikabuting lahat, ikaunlad ng ating mga kinabubuhay. Kaya po, magtapat po tayo sa Panginoon, magbigay tayo ng tama. Siksik-liglig. Amen. Para lubos tayong pagpalain ng Diyos at ingatan ng Diyos ang ating mga buhay. Amen. At doon po sa ating pastor, amen, siya po ay naglilingkod sa Panginoon,
Nag-alay po siya ng kanyang buhay sa Diyos. Sa pag-aral, napapagod siya, no, nagpupuyat. Para mayroon po siyang kuha ng mga revelasyon sa Panginoon para po maipahayag niya po sa atin. Para maging matuwid po ang ating mga buhay sa harapan po ng Panginoon. Amen. Kaya po sinasabi ng aklat po ng Mateo 10, verse 42, amen. Ang sabi niya, sino man magbigay ng isang malamig na baso sa maliit na ito sapagkat siya aking alagad, tiyak, na siya aking pagpapalain. Amen. Ang nagtitiyak po at nangangako ng pagpapalay ang Diyos po, amen, na nagmamayari po ng kayamanang hahawakan po natin at ng ating buhay. Amen. Kaya po, isang baso lang po yun, kung magbigay tayo sa Kanya ng ating mga income, amen, para may po siya magamit, pagkuro gastos, higit po niya tayong pagpapalay. Sa isang baso nga lang, pinapapalain na tayo ng Diyos, yun yung kanyang pangako Lalo na kung magbigay tayo sa kanya ng mas marami. Hallelujah. Sa mga pastor, sa mga lingkod po ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon. Amen? Tayo po ay magbigay, sabi ng Luke 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan ng gustong takal, sisip, libig at umapaw pa. Kung ano ang iyong itinanim, yun din po ang inyong anihin. Kaya magtanim tayo ng marami, ani tayo ng marami. Hallelujah! Amen! Sige po, inanyahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay mabigay sa Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Amen. Nagbigay na po tayo. Amen. Nakikita po yan ng Panginoon na po kung tayo nagtatapat sa Diyos. Sige po, ilihas po natin ang mga kamay sa open bucket at atin po ito pag-pray. Tayong lahat, tayo mo po. Amang banal sa pangalan ni Jesus, muli o Diyos, narito po ang mga pananalaping ito na ibinigay ng aking mga kapatid sa pananampalataya sa iyo, Diyos. Sila po ay nagtapat, ayon po sa iyong sinabi, Panginoon. O hallelujah. Sapagkat tayo yung pangako, sila ay magbigay, babalik mo ito sa kanila, Panginoon, siksip, liglig, at umapaw pa, Panginoon. Sila po ay umaasa sa iyong mga pangako, O Panginoon. Salamat po, Lord, iniling ko sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, kanilang mga trabaho, kanilang mga negosyo, ano man po, kanilang pinapupunan ng kanilang ikabubuhay, O Diyos. At kung mayroon pong hindi nakapagbigay, Panginoon, dalahin po, Diyos, na patuloy mo diyan ang lakas. Sabi mo, Diyos, sa Deuteronomy, Panginoon, pag sila ay magkaroon ng trabaho, mabigyan mo naman sila mga puhunan, o pag sila ay makapagnegosyo, upang po, Lord, sa sunod mong mga gawain, sila po ay makapagbigay din naman. Pagpalain mo naman silang lahat, O Diyos, O hallelujah. At dinadalain ko rin po, Panginoon, ingatan mo kanilang mga trabaho, mga negosyo, mga basa, mga hayupang, Panginoon, na hindi ito magalaw ng kaaway sa pangalan ni Jesus. At dinadalain ko rin po sa iyo, Panginoon, ingatan mo na, O Diyos, O hallelujah, at siyang hawak ng mga pananalating ito, Panginoon. Salamat po sa iyo, Diyos, sa iyo ang natapapuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus Cristo, yung butong na naming Panginoong tagapagligtas. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.